Ang dilaw na ilaw mula sa grandeng chandelier ay sumasayaw sa marmol na sahig ng sala, habang ang tunog ng pag-ulan sa labas ay tila musika sa isang tahimik na gabi. Sa labas ng malalaking bintana, kitang-kita ang naglalakihang mga puno at ang kumikinang na syudad sa malayo, patunay ng yaman na nakapalibot kay Ara. Isang malaking mapumangiti ang ipininta niya sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Sa loob niya, isang malamig na takot ang dahan-dahang gumagapang tulad ng hamog na bumabalot sa madaling araw. 7 buwan na siyang nagdadalang tao at ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay paalala ng pangarap na pilit niyang pinanghahawakan, isang pamilya. Pero ang pamilyang ito ay isang delikadong kastilyo na gawa sa salamin, handang madurog sa isang maling galaw. Nasaan si Marco? Ang kanyang asawa, ang may-ari ng lahat ng karangyaan ito, ang lalaking ipinangako sa kanya ang langit at lupa. Madalas itong wala. Madalas na may mga meeting daw sa gabi, mga business trip na nagtatagal. Paulit-ulit na lang. Habang naghihintay, napansin niya ang nakabukas na laptop ni Marco sa lamesa. Isang kuryosidad ang nagtulak sa kanya na lumapit, kahit na alam niyang hindi niya dapat itong pakialaman. Isang mensahe ang nakabukas sa screen. I love you, my Pia. See you tomorrow, darling. Para siyang nilindol. Ang nangiting kanina'y ipinipinta niya ay tuluyang nabura at ang mga kamay niya'y nanginig habang nag-scroll. Mga larawan ni Marco na may kasamang ibang babae. Si Pia, sa mga lugar na sinabi niyang may business meeting siya. Mga hotel booking, mga resibo ng mamahaling alahas. Hindi lang iyon. Sa kabilang tab, bukas ang ilang spreadsheet na puno ng mga numero, mga bank account sa ibang bansa, at mga transaksyon na hindi niya maintindihan. Pero may isang salita siyang nahuli. Tax evasion. Napaatras siya. Parang may pumilipit sa kanyang sikmura, mas masakit pa sa anumang morning sickness na naranasan niya. Ang kanyang mundo, na binuo sa kasinungalingan, ay unti-unting gumuguho. Narinig niya ang pagbukas ng gate. Si Marco. Mabilis niyang isinara ang laptop. Ang puso'y kumakabog ng malakas na halos gusto nang lumabas mula sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinakalma ang sarili, huminga ng malalim. Ara, gising ka pa? Ang bati ni Marco na may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Pumasok siya sa sala, ang kanyang suot na mamahaling barong ay tila nagdaragdag sa kanyang aura ng kapangyarihan. Ngunit para kay Ara, isa na itong maskara. Marco, ang nanginginig na tinig niya, may kailangan akong itanong sa'yo. Malamig na tumingin sa kanya si Marco, tila may nabasa sa kanyang mga mata. Ano ba yun, Ara? Mukha kang nakakita ng multo. Hindi na niya nakayanan. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga litrato, ang mga transaksyon, ang mga kasinungalingan. Umaasa siya na ipapaliwanag niya. Umaasa siya na itatanggi niya. Pero iba ang naging reaksyon ni Marco. Unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa pagtataka ay naging galit. Ang mga mata niya ay nagliyab at ang ngiting kinasanayan niya ay napalitan ng isang mapanganib na simangot. Paano mo nalaman? Ang mariin niyang tanong. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong hagupit. Binuksan mo ang laptop ko, di ba? Wala kang karapatang mangialam sa mga bagay ko. Wala akong karapatang mangialam? Ang umiiyak na tanong ni Ara. Marco, asawa mo ako. Magiging ama ka na. Paano mo nagawa ito sa amin? Biglang lumapit si Marco at ang takot na kanina'y gumagapang sa kanya ay tuluyang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anino ay tila lumaki, nilalamon ng buong sala. Isang malaking pagkakamali ang malaman mo ito, Ara. Ang bulong niya, ang kanyang tinig, ay mas malamig pa sa yelo. At ang mas malaking pagkakamali ay ang pag-iisip mo na may magagawa ka. Sinubukan ni Ara na tumakbo, lumayo. Ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang braso
Ang higpit ay nagdulot ng sakit. Saan ka pupunta, Ara? Wala kang mapupuntahan. Nagpupumigla siya, humihingi ng tulong, ngunit walang makakarinig sa gitna ng malakas na pag-ulan. Isang malakas na tulak ang naramdaman niya sa likod. Nawalan siya ng balanse. Ang mundo ay umikot. Nakita niya ang grandeng hagdanan na kanina'y sinasayawan ng ilaw. Ngayon, ito ang nagiging daan niya patungo sa dilim. Marco! Ang kanyang sigaw bago bumagsak ang kanyang ulo sa matigas na marmol. Isang butil ng dugo ang dahan-dahang gumapang, kasabay ng tunog ng pag-ulan na patuloy na bumubuhos. Ang tiyan niya'y bahagyang umalsa, nagkukubli sa isang bagong buhay. Ang katawan niya'y nakahandusay at ang kanyang cellphone na nasa bulsa ay patuloy na tumutunog. Isang tawag mula sa hindi kilalang numero, walang sumasagot. Isang tawag ang nagpabalikwas kay Anton mula sa malalim na tulog. Kuya Anton, si Ara, nasa ospital. Ang boses ni Dante, ang kanyang nakababatang kapatid, ay puno ng pagkabigla at takot. Agad siyang napabangon, ang puso'y kumakabog ng marahas. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may malalim na mali. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Ang daan ay parang walang katapusan. Ang bawat kislap ng streetlight ay tila patalim na tumatarak sa kanyang dibdib. Sa loob ng emergency room, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Nasaan si Ara? Ang bulong niya sa nurse. Ang tinig ay halos hindi marinig. Itinuro ng nurse ang isang silid. Pagpasok nila, bumagsak ang kanyang mundo. Si Ara, ang kanyang pinakamamahal na kapatid, nakahiga sa kama, balot ng kung ano-anong tubo at wire. Ang muka ay putlang-putla at may benda sa ulo. Ang kanyang tiyan, na kanina'y tanda ng pag-asa, ay tila isang malaking palaisipan ngayon. Ara, ang daing ni Anton, lumapit sa kama at hinawakan ang kamay ng kapatid. Malamig, walang buhay. Kuya, si Dante, na halos hindi makahinga sa tinitigan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco, kasama ang dalawang lalaking nakasuot. Ang kanyang muka ay balot ng pag-aalala, ngunit sa mga mata ni Anton, nakita niya ang bahid ng pagkukunwari. Nilapitan ni Marco si Ara, nagkunwaring umiiyak. Ara ko, ano ang nangyari sa'yo? Ang bulong ni Marco, sabay hawak sa kamay ni Ara. Hindi na nakapagtimpi si Anton. Hiniwakan niya ang balikat ni Marco at marahas na inihiwalay sa kapatid. Huwag na huwag mong hawakan ang kapatid ko, Marco. Nagulat si Marco. Anton, ano ba? Asawa ko siya. Ako ang pinaka nag-aalala dito. Nag-aalala? Si Anton ay tumawa, ngunit walang saya sa kanyang boses. Puno ito ng galit. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo. Alam ko ang klase ng tao ka. Bumalik ang doktor. Ang muka ay seryoso. Mr. Santiago, Mrs. Santiago, kailangan nating mag-usap. Lumabas sila sa silid. Sinabi ng doktor na nasa critical na kondisyon si Ara. Malakas ang pagkabagok sa ulo at may hemorrhage. Ang kanyang pagbubuntis ay nasa matinding panganib. Posibleng mawala ang parehong mag-ina. Pakiramdam ni Anton, pinipiga ang kanyang puso. Ang galit ay lumukob sa kanya. Halo-halo sa matinding sakit at kawalan ng pag-asa. Diyos ko, Ara. Ang bulong ni Dante, ang kanyang mga mata, ay puno ng luha. Nilapitan sila ni Marco na tila galing sa ibang dimensyon. Kailangan nating ipasa ang lahat ng desisyon sa akin, mga brother-in-law. Ako ang asawa niya. Ako ang may-ari ng lahat ng medical records. Ako na ang bahala. Ikaw ang bahala? Si Anton, namumula sa galit. Matapos ang lahat ng ginawa mo, ikaw pa rin ang magdedesisyon? Hindi kami papayag. Dumating ang dalawang pulis. Kinukunan nila ng pahayag si Marco, na kalmadong nagpaliwanag
na nahulog lang daw si Ara sa hagdan. Isang aksidente, walang kasalanan. Sir, meron po ba kayong nakita na ibang tao sa bahay? Ang tanong ng pulis. Wala po, sir. Ako lang at ang asawa ko, sagot ni Marco. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng 1,000 kasinungalingan. Nagkatinginan si Anton at Dante. Alam nilang may mali. Hindi ito aksidente. Kailangan nating kumilos, kuya, bulong ni Dante. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Si Ara. Tiningnan ni Anton ang kanyang kapatid. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal. Hindi kami papayag, Marco. Ang mariin niyang sabi. Hindi lang kay Marco kundi sa buong mundo. Babantayan namin ang kapatid ko at hahanapin namin ang katarungan bago pa mangyari ang mas malala. Naramdaman ni Anton ang matinding pagbabanta, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang matibay na pangako ang nabuo sa kanyang puso. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ara, isang matandang babae ang tahimik na lumapit sa pintuan ng kanyang silid. May dala itong isang bouquet ng puting chrysanthemum. Ang bawat talulot ay tila kumikinang sa ilaw ng hallway. Inilapag niya ito sa labas ng pinto. Ang mga mata ay pununo ng lungkot bago siya dahan-dahang lumakad palayo. Biglang lumingon si Anton na nakaupo sa labas ng silid. Nakita niya ang likod ng babae, mabilis na nawala sa dulo ng hallway. Parang isang multo. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa ospital ay tila sumisinghot sa ilong ni Dante, habang ang bawat segundo ay tila nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Si Ara, ang kanyang kapatid na palaging masayahin, ay nakahiga doon, walang malay. Hindi niya matanggap. Hindi ito aksidente, kuya, ang sabi niya kay Anton na abala sa pagmamasid sa monitor ni Ara. May iba pang nangyari. Bilang isang law student na may matinding pagmamahal sa hustisya, alam ni Dante na kailangan nila ng ebidensya. Hindi lang galit at hinala. Kailangan nila ng katotohanan. Kailangan nating alamin ang lahat ng bagay tungkol kay Marco. Ang desidido niyang sabi. Magsisimula siya sa pinakamadaling pagmumulan, ang cellphone at laptop ni Ara. Kahit na nahihirapan ang pulisya dahil sa impluwensya ni Marco, alam ni Dante na ang pinakamalakas na ebidensya ay madalas na nakatago sa plain sight. Habang naghahanap, nakita niya ang isang series ng mga text messages sa pagitan ni Ara at isang numerong hindi niya kilala. Hindi ito si Marco at ang mga mensahe ay kakaiba. Tila mga lihim na pag-uusap tungkol sa bagay na pinaghihirapan mo. Napakunot ang noo ni Dante. Ano ito? Sumunod, binuksan niya ang laptop ni Ara. Nakita niya ang mga naiwan nitong tab, ang mga email na may kinalaman sa mga transaksyon ni Marco at ang mga larawan ni Marco kasama si Pia. Ang bawat imahe ay parang dagok sa kanya. Lintik ka, Marco. Ang bulong niya. Ang mga kamaoy na kuyom. Mas lumalim ang kanyang paghahanap. Sa mga folder na nakatago, nakita niya ang mga bank statements na may malalaking halaga ng pera na pumapasok sa mga offshore accounts. May mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar. Ito ang tax evasion na sinasabi ni Ara. Pero ang mas nagulat sa kanya ay nang makita niya ang mga kopya ng medical records ni Ara. Ito ay mula sa kanyang gynecologist. Nabasa niya ang diagnosis. Ara had polycystic ovary syndrome, PCOS, na nagpapahirap sa kanya na mabuntis ng natural. Naalala niya ang ilang beses na umiiyak si Ara noon dahil sa pangarap nitong maging isang ina. Ito ba ang dahilan kung bakit nag-IVF siya? Naisip niya ang mga larawan ng ultrasound at mga papeles mula sa isang IVF clinic na nakita niya sa isang lihim na envelope sa ilalim ng kutsyon ni Ara. Hindi ito ang klinika na sinasabi ni Marco. Napansin niya ang isang insurance policy sa pangalan ni Ara na may coverage na napakalaki. Ang beneficiary? Si Marco. Isang malamig na kaba ang naramdaman niya. Bakit ganito kalaki? At bakit ngayon lang ito ipinasa? Nagtungo si Dante sa istasyon ng pulis.
Hinarap nila ang isang matabang inspektor na tila pagod na sa buhay. "Inspektor, may bago po kaming ebidensya," sabi ni Dante. Inilalatag ang mga kopya ng mga dokumento. Tiningnan lamang ng inspektor ang mga papeles at umiling. "Mr. Santiago, alam naming ginagawa ninyo ang lahat. Pero ang kasong ito, malalim. May mga tawag na galing sa itaas. Wala kaming magagawa kung walang matibay na witness at walang direct proof na sinaktan siya ni Mr. Marco." Frustrated si Dante. Bumalik siya sa ospital, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakita niya si Anton, nakausap ang ilang kawani ng ospital. "Kuya, wala silang nakitang kakaiba," ang sabi ni Anton, tila sumusuko. Takot silang magsalita. Si Marco, may hawak sa kanila. Hindi na siya nag-alinlangan. Nilapitan niya ang isang nurse na minsan nang nagkwento sa kanya tungkol sa mga pasyenteng dumaranas ng domestic violence. "Ma'am, may kailangan po akong itanong. Sa lahat ng pasyente ninyo, may nakita po ba kayong kakaiba kay Ara bago ito nangyari?" Nag-aalangan ng nurse, ngunit sa mga mata ni Dante, nakita niya ang pakiusap. "Ang totoo po, sir," bulong ng nurse. "Madalas ko po siyang nakikitang umiiyak. Minsan, may mga pasa siya na sinasabi niyang aksidente lang. Pero, iba po ang tingin niya. Parang laging may kinakatakutan." Kahit hindi ito direktang ebidensya, alam ni Dante na ito ay isang mahalagang bahagi ng puzzle. Habang pauwi, napansin ni Dante ang isang nakapark na kotse na tila sumusunod sa kanila. Ramdam niya ang lamig na unti-unting kumakalat sa buong katawan niya. Hindi lang ito isang simpleng kaso ng domestic violence, ito ay isang digmaan. Bago siya pumasok sa bahay, nakita niya ang lihim na sobre sa ilalim ng kutsyon ni Ara. Nakuha niya ito. Sa loob ay hindi lang mga papeles ng IVF, kundi isang larawan ng ultrasound na may kakaibang petsa. Isang araw bago siya ikasal kay Marco. Hindi maalis sa isip ni Anton ang mga salita ng doktor at ang tila walang buhay na katawan ni Ara. Ang kanyang puso ay nagliliyab sa galit. Hindi niya hahayaang makalusot si Marco. "Dante, kailangan nating malaman ang lahat ng bagay tungkol kay Marco," ang sabi niya sa kapatid. Hindi lang ang mga kasinungalingan niya kay Ara, kundi pati na rin ang kanyang nakaraan. Habang si Dante ay abala sa pagsusuri ng mga dokumento at medical records ni Ara, nagpasya si Anton na sundan ang mga bakas ni Marco mula sa mas malalim na pinagmulan. Alam niyang ang mga taong may kayamanan at kapangyarihan ay madalas na may mga kalansay na nakatago sa kanilang aparador. Sa tulong ng isang matandang kaibigan na may malawak na network ng impormante, natuklasan ni Anton na si Marco ay may kasaysayan ng mga eskandalo bago pa man niya makilala si Ara. Isang dating kasintahan, isang dating business partner. Hinintay niya si Leo, ang dating personal driver ni Marco, sa isang maliit na kainan. May takot sa mga mata ni Leo nang makita si Anton. "Sir Anton, delikado po itong ginagawa ninyo," ang bulong ni Leo. Si Sir Marco, hindi po siya basta-basta. Ang pamilya niya napakalakas. "Wala akong pakialam sa kapangyarihan nila," mariing sabi ni Anton. "Ang gusto ko ang totoo. May alam ka ba sa mga dating kasintahan niya? May nangyari ba noon na kailangan kong malaman?" Nag-aalangan si Leo, ngunit sa huli, bumigay rin. Ikinuwento niya ang tungkol kay Sarah, isang dating kasintahan ni Marco na biglang nawala pagkatapos ng isang matinding gulo. Nabalitaan ni Leo na sinaktan ni Marco si Sarah, ngunit bigla na lang daw itong lumipad, paalis ng bansa at hindi na nagparamdam. "Alam ko na may pera si Sir Marco na ibinigay para manahimik si Sarah," ang bulong ni Leo. "Binalaan po kami na huwag nang magsalita tungkol doon." Ramdam ni Anton ang lamig sa kanyang mga ugat. Ito ang pattern. Ito ang tunay na Marco. Tinawagan niya si Dante. "May kailangan tayong hanapin." Isang Sarah, dating kasintahan ni Marco. Pagkatapos noon, nagbalik si Anton sa ospital.
Habang naglalakad sa hallway, nakita niya si Pia. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ang muka ay balot ng pagmamataas. Naglalakad siya papunta sa silid ni Ara. "Anong ginagawa mo dito?" Ang mariin niyang tanong humarang sa daan ni Pia. Ngumiti si Pia, isang ngiting mapanukso. "Binibisita ko ang aking kaibigan at ang aking mapapangasawa." Mapapangasawa? Galit na galit si Anton. "Wala kang karapatan dito. Si Ara ang asawa ni Marco at siya ang ina ng kanyang magiging anak." Tumawa si Pia. "Oh, hindi ba ninyo alam? Si Marco na mismo ang nagsabi sa akin na tapos na sila ni Ara at tungkol sa bata. Well, may sariling plano si Marco para dyan. Hindi na niya nakayanan." Hinawakan niya ang braso ni Pia. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Kung ano man ang balak ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Ibabalik ko ang lahat ng ginawa ninyo kay Ara. Doble." Ngunit bago pa man siya makasagot, may isang nurse ang sumingit na nagulat sa kanilang pagtatalo. "Sir, ma'am, pakiusap po, ospital ito." Binitawan ni Anton si Pia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. "Hintayin ninyo ang gagawin ko." Ang banta ni Anton kay Pia. "Sa oras na makakuha kami ng sapat na ebidensya, magbabayad kayong dalawa." Maligayang pagdating sa labananan, Anton, ang tugon ni Pia na may isang makahulugang ngiti bago ito lumakad palayo. Bumalik si Anton sa labas ng silid ni Ara, tila walang tigil ang kanyang pagbabantay. Nagbalik ang doktor. "Mr. Santiago, may kaunting pagbabago. Nakita namin ang kaunting reaksyon sa kanyang utak. Isang napakaliit na pag-asa, pero nandoon. Napakaliit na pag-asa. Ngunit para kay Anton, ito ay sapat na. Ito ang kailangan niya para lumaban." Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Anton sa kanyang kotse, napansin niya ang isang mensahe sa windshield. Isang maliit na papel, nakatiklop. Ang nakasulat, "Hanapin ang kinalimutan." Ang dating bahay ni Marco. Ang totoo ay naroon. Ang lihim na sobre sa ilalim ng kutsonera ay tila bumubulong ng mga katotohanan na mas masakit pa sa sugat. Hawak ni Dante ang mga papeles ng IVF at ang kakaibang larawan ng ultrasound na may PET sa isang araw bago ikasal si Ara kay Marco. Nagmamadali siyang bumalik sa ospital, ang puso'y kumakabog ng malakas. Kailangan niyang kumpirmahin ito. Hindi niya kayang soluhin ang impormasyong ito. "Kuya Anton," ang sabi niya, halos hingalin. "May nalaman ako tungkol kay Ara at sa bata." Iniabot niya ang mga dokumento kay Anton. Binasa ito ng kanyang kapatid. Ang kanyang noo ay nakakunot hanggang sa maabot niya ang petsa ng ultrasound at ang mga resulta ng IVF. "Ano ito, Dante?" ang tanong ni Anton. Ang boses ay puno ng pagtataka. "IVF? Pero bakit? At bakit may petsa na bago sila ikasal?" Ipinaliwanag ni Dante ang lahat. Ang PCOS ni Ara, ang matinding pagnanais niyang magkaroon ng sariling anak, ang posibilidad na si Marco ay baog, at ang desperadong pagtatangka ni Ara na maging ina bago pa man niya makilala ang tunay na kulay ng kanyang asawa. Ang lihim na paggamit ng sperm donor. Ibig sabihin, si Anton, na tila hinahabol ang hininga, hindi anak ni Marco ang batang dinadala ni Ara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang mabigat na ulap. Ito ang malaking twist. Ito ang katotohanan na magpapabago sa lahat. "Oo, kuya," ang tugon ni Dante. At kung malaman ito ni Marco, mas lalo siyang magiging delikado. Para kay Ara, ito ay isang uri ng kalayaan na ang kanyang anak ay hindi kadugo ng halimaw na sumira sa kanyang buhay. Ngunit para sa kanila, ito ay isang bagong sandata ni Marco para saktan siya. Walang koneksyon sa bata. Mas madaling pabayaan. Nagpasya silang pumunta sa IVF clinic matapos ang ilang pagpupumilit at sa paggamit ng koneksyon ni Dante, nakumpirma nila ang lahat. Ginawa ni Ara ang IVF ng palihim, may sarili siyang pangarap,
na walang kinalaman sa yaman at kapangyarihan ni Marco. Habang pauwi, nakaramdam si Dante ng halo-halong emosyon. Kaligayahan para kay Ara na sa kabila ng lahat ay nagtagumpay sa pangarap na maging ina. Pero sa kabilang banda, matinding pangamba, biglang tumunog ang cellphone ni Anton. Si Marco. Anton, narinig ko ang chismis. Ang boses ni Marco, malamig at puno ng pagbabanta. Ang tungkol sa bata. Sa tingin ninyo hindi ko malalaman? Ang akala ba ninyo hindi ako maghihiganti? Nagsimulang magalit si Anton. Marco, huwag mong subukan. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko. Putol ni Marco. Ang bata na yan, kung hindi ko anak, ay wala akong pakialam. At ang babaeng yan, Ara, na niloko ako, kailangan niyang matuto ng leksyon. Hindi mo na siya makikita. Wala na kayong makukuha sa akin. Nanginig sa galit si Anton. Ibinaba niya ang tawag. Ano raw? Tanong ni Dante. Alam niya. Ang bulong ni Anton. Paano niya nalaman? At ngayon, mas delikado siya para kay Ara. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Sa kanilang pagdating, isang gwardiya ang sumalubong sa kanila. Ang muka ay balot ng pag-aalala. Sir, may lalaki po kanina na nagtangkang pumasok sa silid ni Mrs. Ara. Ang sabi ng gwardiya. Sinabi po niyang siya ang asawa at kukunin niya raw ang kanyang asawa. Pinigilan po namin, pero pilit po talaga siyang pumapask. Para silang binuhusan ng malamig na tubig. Si Marco, gusto niyang kunin si Ara. Malamang ay para tuluyang patahimikin. Nasaan siya? Tanong ni Anton. Umalis po nang magtawag kami ng pulis. Sagot ng gwardiya. Pero mukhang babalik po iyon. Agad na pinalakasan nila ang seguridad sa labas ng silid ni Ara. Ngayon, hindi lang si Ara ang kailangan nilang protektahan, kundi pati na rin ang lihim ng kanyang anak. Ramdam ni Dante ang isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang labanan ay lumalalim. Hindi na lang ito tungkol sa hustisya sa bawat batas, kundi tungkol sa buhay at kamatayan. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang binabantayan ni Dante ang silid ni Ara, isang matandang babae ang lumapit. Hindi ito ang babaeng nakita ni Anton noon, ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Nilapitan niya si Dante. Alam ko ang ginawa ng anak ko. Ang bulong ng matandang babae. Ang tinig ay halos hindi marinig. At hindi ko ito hahayaan. May kailangan kayong malaman. Ang lihim ng sanggol ay nagdulot ng bagong antas ng panganib. Hindi lang galit ang nararamdaman ni Marco, kundi desperasyon. Alam ni Anton na ang isang desperadong tao ay mas mapanganib. Ang matandang babae na lumapit kay Dante ay agad na nagdulot ng pagdududa kay Anton. Sino siya? Kaaway ba siya? O kakampi? Sino ka po, ma'am? Ang tanong ni Anton na lumapit sa kanila. Ako si Elena. Ang sagot ng babae. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matibay na tunog. Ang ina ni Marco. Nagulat si Anton at Dante. Ito ang ina ng halimaw? Ano po ang kailangan ninyo sa amin? Tanong ni Dante, puno ng pag-iingat. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa ng anak ko. Ani Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Matagal ko nang nakikita ang kadiliman sa kanya na namana niya mula sa kanyang ama. At ngayon, nakikita ko si Ara at naaalala ko ang sarili ko noon. Ikinuwento ni Elena ang kanyang nakaraan. Ang kanyang asawa, ang ama ni Marco, ay isang mapangabuso at mapaniil na tao. Ginawa nito ang buhay niya at ni Marco na isang impyerno dahil sa takot at panggigipit. Hindi niya nagawang lumaban noon. At ngayon, nakikita niya ang parehong bangungot na nangyayari kay Ara. Hindi ko na kayang manahimik pa, ang sabi ni Elena. Ang kanyang tinig ay nanginginig. May dala akong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng ginawa ni Marco at ng kanyang ama.
Mga bagay na matagal ko nang itinago. Inilabas niya ang isang lumang USB drive mula sa kanyang pitaka. Narito ang lahat. Mga dokumento ng kanyang mga kumpanya, mga lihim na transaksyon, mga ebidensya ng paglalaban ng pera, at mga bank accounts sa ibang bansa. Pati na rin ang mga blackmail files na ginamit ng asawa ko para takpan ang mga dating kasalanan ni Marco. Nanginig ang mga kamay ni Anton habang kinukuha ang USB drive. Ito ay ginto. Ito ang kailangan nila. Agad silang nagtungo sa isang cafe na may wifi. Maingat na inilabas ang mga nilalaman ng USB drive. Bumungad sa kanila ang isang web ng kasinungalingan, korupsyon at blackmail. Milyon-milyong piso ang nawawala sa mga kumpanya ni Marco, inililipat sa mga dummy accounts. Mayroon ding mga recording ng mga pagbabanta ni Marco sa kanyang mga empleyado at kasosyo. Ito na, Dante, ang bulong ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pag-asa. Ito ang kailangan natin para pabagsakin sila. Habang nag-e-examine sila ng mga files, biglang may isang itim na van ang huminto sa labas ng cafe. May dalawang lalaking nakaitim ang bumaba. Ang kanilang mga mata ay naghahanap. Sino yan? Tanong ni Dante. Sigurado akong pinasusundan tayo ni Marco, sabi ni Anton. Kailangan nating umalis dito. Mabilis silang tumayo. Ngunit huli na. Pumasok ang mga lalaki sa cafe. Ibigay ninyo ang USB drive. Ang utos ng isa sa mga lalaki, sabay labas ng baril. Hinawakan ni Anton ang kanyang kapatid. Sinenyasan siyang tumakbo. Nagkaroon ng habulan sa loob ng cafe. Binato ni Anton ang upuan. Sinubukan na harangin ang mga sumusunod sa kanila. Habang tumatakbo, muntikan ng madulas si Dante at nahulog ang USB drive. Mabilis siyang yumuko upang kunin ito habang si Anton ay sinubukan na harangin ang humahabol sa kanila. Sa huli nakatakas sila, ngunit ramdam nila ang lamig ng balat ng baril na itinutok sa kanila. Hindi na ito laro, kuya, ani Dante, hingal na hingal. Gusto na nila tayong patayin. Alam ko, tugon ni Anton. Pero ngayon, mas matindi ang ating sandata. Mayroon na tayong katotohanan. Tinawagan nila si Elena. Sinabi sa kanya ang nangyari. Delikado kayo ngayon, ang sabi ni Elena. Ngunit huwag kayong susuko. Alam kong may katarungan pa rin sa mundong ito. Nang gabing iyon, habang nagbabantay sila sa labas ng silid ni Ara, naisip ni Anton ang panganib na kanilang kinakaharap. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mukha ng kanyang kapatid, ang kanyang puso ay nagiging bakal. Hindi siya susuko. Kailangan nilang ilabas si Ara mula sa bangungot na ito. Ang paghaharap nila sa cafe ay nagdulot ng mas matinding pagkaalarma kay Dante. Hindi lang pera at impluwensya ang ginagamit ni Marco. Ginagamit na rin niya ang karahasan. Dante, kailangan nating bilisan, ani Anton, habang pinaghahandaan ang kanilang susunod na hakbang. Hindi natin alam kung kailan sila muling aatake. Kasama ang mga files mula kay Elena, sinimulan ni Dante ang mas agresibong paghahanap ng mga ebidensya. Isa-isa niyang kinontak ang mga pangalan sa listahan ni Elena. Mga dating kasosyo ni Marco na naapektuhan ng kanyang pandaraya, mga empleyado na binalaan. Ngunit ang bawat pagtatangka ay may kaakibat na panganib. May mga tanggihan siyang kausapin, may mga nagtatago, at may mga tahasan siyang binabantaan. Mr. Santiago, tigilan ninyo na ito, ang sabi ng isang dating kasosyo ni Marco sa telepono. Ang boses ay puno ng takot. Hindi ninyo kaya ang pamilya nila. Baka mapahamak lang kayo. Pero may hustisya kayong makukuha. Pilit ni Dante. Anong hustisya? Kung ang kapalit ay buhay namin. Pagkatapos nito, ibinaba na ang telepono. Hindi sumuko si Dante. Alam niyang kailangan niya ng mga testimonya. Ngunit paano niya hihikayatin ang mga taong takot na takot? Samantala, lumalabas na ang balita tungkol sa aksidente ni Ara sa mga tabloids. Ngunit ang mga headline ay tila kinokontrol ni Marco. Milyonaryo,
Nagdalamhati sa aksidente ng kanyang asawa. Ara Santiago, kritikal matapos mahulog sa hagdan. Walang bahid ng pagdududa, walang pahiwatig ng kanyang pagiging biktima. Tingnan mo ang mga ito, kuya. Ani Dante, inihagis ang isang dyaryo sa mesa. Kinokontrol na nila ang media. Kailangan nating maging mas mabilis sa kanila, sabi ni Anton. Paano si Pia? Wala ba tayong mahanap na koneksyon sa kanya? Muling sinuri ni Dante ang mga files ni Elena. Mayroon siyang nakitang ilang email exchanges sa pagitan ni Marco at Pia na tila may kinalaman sa isang investment opportunity sa isang real estate project na pinamamahalaan ni Marco. Ang mga transaksyon ay muling nagdududa. Biglang may pumasok sa ospital na may dalang mga bulaklak para kay Ara. Ngunit hindi ito ang ina ni Marco. Ito ay isang messenger na may dalang isang sobre para sa pamilya Santiago. Nang buksan ito ni Anton, nanigas ang kanyang katawan. Ito ay isang temporary restraining order mula sa korte na nagbabawal sa kanila na lumapit kay Ara. Ang nakalagay, para sa kapakanan ng pasyente at upang maiwasan ang emosyonal na kaguluhan. Pinirmahan ni Marco Santiago at ng kanyang ama. Ano ito? Bulong ni Anton, namumutla. Hindi na tayo pwedeng lumapit kay Ara? Sinasara na nila ang lahat ng daan, kuya, ani Dante. Gusto nilang ihiwalay si Ara sa atin para wala nang makakapagbantay sa kanya. Ramdam ni Dante ang isang malamig na takot. Pinaghihiwalay na sila. Ito ang pinakamalaking balakid na kanilang kinaharap. Kung hindi sila makakalapit kay Ara, paano nila siya poprotektahan? Subalit, may isang maliit na pag-asa. Tumunog ang kanyang telepono, isang numero na hindi niya kilala. Mr. Santiago, ang bulong ng boses sa kabilang linya. Narinig ko ang nangyari kay Mrs. Ara. Ako po ang dating sekretarya ni Sir Marco. May kailangan po kayong malaman. Naramdaman ni Dante ang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Ito ang unang witness na kusang loob na lumapit sa kanila. Salamat po, ang sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Magkita po tayo. Ngunit habang papunta sa meeting place, isang itim na kotse ang biglang huminto sa harap niya. Muling lumabas ang dalawang lalaking nakaitim. Mr. Santiago, may kailangan po tayong pag-usapan. Ang sabi ng isa sa kanila, ang boses ay puno ng pagbabanta. Ang dilim. Iyon lang ang naaalala ni Ara. Isang walang katapusang dilim na paminsan-minsan ay sinisingitan ng mga malabong tunog at figura. Boses ni Marco. Boses ng mga kapatid niya. Ngunit parang isang panaginip lang ang lahat. Pagkatapos ng matagal na panahon, dahan-dahang bumalik ang liwanag. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinilat. Isang puting kisame ang bumungad sa kanya. Amoy gamot. Ospital. Ara? Narinig niya ang boses. Pamilyar. Lumingon siya. Pilit na inaaninag ang mukha ng nagsalita. Si Anton. Ang kanyang kuya. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Ngunit may malaking luha na bumuhos nang makita siyang gising. Kuya? Ang kanyang boses ay mahina. Parang bulong. Anong nangyari? Napayakap si Anton sa kanya. Malalim na humihinga. Salamat sa Diyos. Gising ka na, Ara. Akala namin, hindi na niya naituloy ang sasabihin. Pumasok si Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Ara, Diyos ko, Ara, gising ka na. Pero ang alaala ni Ara ay parang basag na salamin. Hindi niya maalala kung bakit siya naroroon. Ang huling naaalala niya ay ang kanyang kaligayahan, ang kanyang pagbubuntis, at pagkatapos, ang dilim. Ang bata ko? Ang nanginginig na tanong niya, hinawakan ng kanyang tiyan. Ngumiti si Dante, puno ng pag-asa. Okay ang bata, Ara. Malakas siya. Ngunit habang pilit niyang inaalala ang mga pangyayari, may isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang mukha.
galit, at isang tulak. Si Marco, ang bulong niya, ang kanyang puso'y kumabog ng mas mabilis. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marco na may kasamang dalawang lalaking nakasuit. Ang kanyang muka ay balot ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Ara, nakita niya ang isang malamig na kislap. Ara ko. Ani Marco. Lumapit at nagtangkang hawakan ang kanyang kamay. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Marco, biglang bumalik ang lahat. Ang pagtuklas niya sa laptop, ang mga kasinungalingan, ang pagtatalo, ang galit na mukha ni Marco, ang tulak, ang pagbagsak. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Pilit niyang inalis ang kamay niya mula kay Marco. Huwag mo akong hawakan. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng panggigilalas. Nagulat si Marco. Ara, ano ba? Ako ito, ang asawa mo. Ngumiti si Pia na sumunod kay Marco sa loob. Ara, kailangan mong magpakalma. Si Marco ang nag-aalaga sa'yo. Ang mga kapatid mo, sila ang nagpapagulo lang. Manahimik ka, Pia. Sigaw ni Anton. Humarang sa pagitan ni Ara at ni Pia. Ara, ang kalmadong sabi ni Marco, na pilit pa ring gumagamit ng malumanay na tinig. Baka naguguluhan ka pa. Ang lahat ng nangyari ay isang aksidente. Ikaw ang nahulog sa hagdan. Hindi ko sinasadya. Ngunit sa mga mata ni Ara, hindi niya nakita ang pagmamahal. Nakita niya ang isang halimaw na nagkukubli sa likod ng isang maskara. Ang mga alaala ng gabi na yon ay unti-unting nabubuo, tulad ng mga piraso ng puzzle. Ang kanyang sigaw. Ang sakit. Hindi ka aksidente. Ang bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo kami. Ara, hindi totoo yan, pilit ni Marco. Ngunit may isang bagay siyang naalala. Isang bagay na hindi kayang burahin ng amnesia. Ang dahilan kung bakit siya niloko ni Marco. Ang dahilan kung bakit siya galit. Tiningnan niya ng diretso sa mata si Marco. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Puno ng isang matinding galit na matagal nang nakatago. Marco! Ang kanyang sigaw na nagpatahimik sa lahat sa silid. Anong ginawa mo sa anak ko? Sa anak na hindi mo alam na hindi mo anak? Nanigas ang mukha ni Marco. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang matinding galit na hindi maitago. Ang mga salita ni Ara sa ospital ay parang bomba na sumabog. Ang pagkabigla sa mukha ni Marco, ang kanyang biglaang pagkawala ng pagpapanggap ay nagpatunay sa lahat. Alam ni Dante na ito na ang simula ng katapusan. Marco, inaresto ka dahil sa pagtatangkang pagpatay at domestic violence, ang sabi ng pulis na dumating sa ospital. Matapos ang paghihinala at reklamo mula sa pamilya ni Ara. Ngunit ang pamilya ni Marco ay may malalim na impluwensya. Agad na nakapagpiyansa si Marco at ang kaso ay lumipas ng dahan-dahan. Alam ni Dante na ito ay isang taktika para pahirapan sila. Hindi tayo susuko, Dante, ani Anton. Kailangan nating maghanda para sa paglilitis. Ngayon, meron na tayong witness na si Ara mismo. Ang paglilitis, ang pinakahihintay na araw. Ang buong pamilya Santiago kasama si Elena, ina ni Marco, na nagtatago sa likod ng korte, ay naroroon. Ang media ay nagkakagulo at ang mga upuan sa loob ng courtroom ay puno. Pumasok si Marco na may suot na mamahaling suit, ang muka ay balot ng pagmamataas. Sa tabi niya ay si Pia na nakatingin ng mapanukso kay Ara. Lahat tayo'y tumayo. Ang sabi ng hukom, ang kanyang boses ay nagpatahimik sa lahat. Nagsimula ang paglilitis. Ang prosecution, sa pangunguna ng isang matalinong piskal na nakipagtulungan kay Dante, ay inilatag ang kanilang mga ebidensya. Mga medical records ni Ara, mga testimonya mula sa mga nurse at doktor
at ang mga financial records na nagpapakita ng illegal na transaksyon ni Marco. Hindi po ito isang aksidente, Your Honor, ang sabi ng piskal. Ito po ay isang sadyang pagtatangka ng pagpatay na may matinding motibo. Sumunod, si Dante mismo ang tumayo. Ipinresinta niya ang mga ebidensya na nakuha niya mula sa laptop ni Ara. Mga email tungkol sa tax evasion, mga larawan ni Marco at Pia, ang mga bank statements. Ang lahat po ng ito ay nagpapatunay na si Mr. Marco Santiago ay hindi lang isang mapang-abuso, kundi isang kriminal, ang sabi ni Dante. Ngunit ang depensa, sa pangunguna ng isang batikang abogado, ay hindi rin nagpatalo. Sinubukan nilang siraan ang kredibilidad ni Ara, sinasabing meron siyang emotional na instability dahil sa kanyang mental health issues. Sinabi nilang ang kanyang mga alaala ay nabuo lamang dahil sa trauma. Ang mga ebidensya na ipinapakita ng prosecution ay hindi sapat, Your Honor, ang sabi ng abogado ni Marco. Ang lahat ng ito ay circumstantial. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng paglilitis ay dumating, ang testimonya ni Ara. Pilit na iginalang ni Ara ang kanyang sarili, kahit na halata ang kanyang panghihina. Umakyat siya sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa lahat. Miss Ara Santiago, maaari niyo bang sabihin sa korte kung ano ang nangyari noong gabing iyon? Tanong ng piskal. Nanginginig ang boses ni Ara, ngunit hindi siya sumuko. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pagtuklas niya sa laptop, ang pagtatalo. Ang galit na mukha ni Marco. Ang tulak. Ang pagbagsak. Hindi po ako nahulog, Your Honor, ang sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Itinulak po ako ni Marco. Sadyang sinadya niya akong saktan. Ang buong courtroom ay natahimik. Ramdam ang bawat salita ni Ara. Nakita ni Dante ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pagmamataas ay naging pagkabigla at pagkatapos ay naging matinding galit. At ang tungkol sa bata, Miss Santiago? Tanong ng piskal. Ikinuwento ni Ara ang tungkol sa IVF, ang kanyang PCOS, ang kanyang pangarap, ang pagdududa niya kay Marco. Ang bata po sa aking sinapupunan ay hindi po anak ni Marco, ang mariin niyang sabi. At alam po ni Marco ang katotohanan ito. Muling nagulat ang lahat. Ngunit bago pa matapos ang testimonya ni Ara, biglang tumayo ang abogado ni Marco. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng sinasabi ni Mrs. Santiago ay pawang mga guni-guni lamang, ang sabi ng abogado, habang may hawak na isang sobre. Mayroon po kaming medical report mula sa isang psychotherapist na nagsasabing si Miss Santiago ay mayroong malubhang psychological trauma na nagdudulot ng fabricated memories. Ang bagong ebidensya ng depensa ay tila isang malamig na hampas. Isang psikolohikal na ulat na nagpaparatang kay Ara ng fabricated memories dahil sa trauma. Nakita ni Anton ang pagkabahala sa mukha ng piskal at sa kanyang kapatid na si Dante, ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon. Your Honor, tumutol po ako, sigaw ni Anton. Agad na tumayo. Ang report na yan ay malinaw na sinadyang gawin para siraan ang aming kapatid. Ito ay isang taktika para takpan ang katotohanan. Mr. Santiago, pakiusap. Manatili sa inyong upuan, sabi ng hukom. Hindi umupo si Anton. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Elena, ang ina ni Marco, na dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan sa likuran ng courtroom. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Your Honor, ang mahinang sabi ni Elena, ngunit malakas ang dating. Maaari po ba akong magbigay ng testimonya? Nagulat ang lahat. Si Elena Santiago, ang ina ng akusado. Tumango ang hukom. Miss Santiago, pakiusap. Lumapit sa witness stand. Lumapit si Elena sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa kanyang anak na si Marco. Nagulat si Marco. Ang kanyang mukha ay namutla.
Hindi niya inaasahan ito. Maari po ba kayong magbigay ng inyong pangalan at relasyon sa akusado? Tanong ng piskal. Ako po si Elena Santiago. Ako po ang ina ni Marco Santiago. Ang mariin niyang sabi. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa courtroom. Ang ina mismo ni Marco ang magpapatotoo laban sa kanya. Sinimulan ni Elena ang kanyang kwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang sarili. Ang kanyang nakaraan bilang biktima ng domestic violence sa kamay ng ama ni Marco, kung paano siya pinigilan, kinontrol at binalaan. Kung paano niya nakita ang parehong kadiliman na lumalaki sa kanyang anak na si Marco. Sinubukan kong pigilan siya noon. Ani Elena, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pighati. Ngunit ako'y mahina. Naging duwag ako. At dahil sa aking kahinaan, lumaki ang aking anak na may puso na puno ng galit at kasakiman. Inilabas ni Elena ang isang sobre. Ito ay ang mga orihinal na kopya ng mga dokumento na nasa USB drive, mga bank statements, mga lihim na kontrata, at isang listahan ng mga pangalan ng mga taong binalaan at sinaktan ni Marco. Narito po ang mga ebidensya na nagpapatunay sa lahat ng krimen ni Marco. Ang sabi ni Elena, ang paglalaban ng pera, ang pandaraya, ang pagbabanta. At ito po, Your Honor, dagdag niya, sabay labas ng isa pang dokumento. Ito po ang ebidensya na sinadya ni Marco na saktan si Ara upang makakuha ng pera sa kanyang insurance policy. Doon na bumagsak ang lahat. Nakita ni Anton ang mukha ni Marco na putlang-putla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil sa kanyang ina. Sinungaling ka, sigaw ni Marco. Pilit na tumatayo. Traidor ka. Isa kang malaking traidor. Ngunit huli na. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang testimonya ng ina ni Marco ay isang direktang saksak sa puso ng depensa. Pati si Pia na nakaupo sa likuran ay nagulat. Nagsimula siyang umalis, ngunit huli na rin. Miss Pia Cruz, kasama ka sa mga kaso ng money laundering at conspiracy to commit fraud. Ani Dante, na agad na tumayo. Mayroon din kaming ebidensya na kasama ka sa pagplano na saktan si Ara. Agad na inaresto si Pia sa courtroom. Ang hukom ay tumawag ng recess. Pagkatapos ng maikling pagtatalo ng hurado, nagbalik sila. Lahat tayo'y tumayo, sabi ng hukom. Ang buong courtroom ay natahimik. Nakita ni Anton ang mukha ni Ara na hawak ang kamay ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa kaso ng People of the Philippines versus Marco Santiago, ang sabi ng hukom, matapos pag-aralan ang lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay nagdesisyon na. Nag-iba ang tingin ni Marco. Isang matinding galit ang nakita ni Anton sa kanyang mga mata na nakatingin ng diretso kay Ara. Ang mga salita ng hukom ay parang musika sa tenga ni Ara, ngunit hindi siya makapaniwala. Guilty. Ang buong katawan niya ay nanghina, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding ginhawa. Ang kanyang mga luha ay bumuhos, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng kalayaan. Nahatulan si Marco Santiago ng 30 taon na pagkakakulong. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska upang ibayad sa mga biktima niya, kasama na si Ara. Si Pia ay nakulong din para sa kanyang mga partisipasyon sa krimen ni Marco. Ang hustisya, sa wakas, dumating din. Hindi niya inalintana ang mga flash ng kamera, ang bulungan ng mga tao. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang 2 kapatid na lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, Ara. Ang bulong ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Malaya ka na. Salamat, kuya. Ang kanyang bulong, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ilang araw matapos ang paglilitis, sa wakas ay pinayagan ng makauwi si Ara mula sa ospital. Ang kanyang paggaling ay mahaba at mabagal.
Kailangan niyang sumailalim sa physical therapy para muling matuto kung paano lumakad ng maayos at therapy para sa kanyang trauma. Ngunit ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang bawat sipa ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan ay paalala ng isang bagong simula. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, may kumatok. Si Elena, ang ina ni Marco. "Ara," ang sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. "Gusto kong magpatawad." Hindi nagsalita si Ara. Ang sakit ay sariwa pa rin. Ngunit sa mga mata ni Elena, nakita niya ang matinding pagsisisi. Nakita niya ang isang babae na naging biktima rin. "Alam kong hindi mo ako kayang patawarin," sabi ni Elena. "Ngunit sana, malaman mo na ako'y nagsisisi sa lahat ng nagawa ng anak ko. At sana, maging malaya ka sa lahat ng sakit na dinanas mo. Patawad," ang mahinang sabi ni Ara. "Hindi ito madali." "Alam ko," sabi ni Elena. "Ngunit kahit paano, nais kong tulungan ka. Tutulungan kitang makabangon. Tutulungan kitang magsimula ng bagong buhay." Nakita ni Ara ang pagiging totoo sa mga salita ni Elena. Hindi niya inaasahan ito. Isang pamilya na sumira sa kanyang buhay, ngunit ang ina mismo ni Marco ang nag-aalok ng tulong. Unti-unting nagkaroon ng koneksyon sina Ara at Elena. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga karanasan, sa kanilang sakit, at sa kanilang pag-asa. Dumating ang araw na ipinanganak ni Ara ang kanyang anak. Isang malusog na sanggol na lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinititigan ng kanyang anak. Isang bagong buhay, isang simbolo ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Gabriel, ang sabi ni Ara sa kanyang mga kapatid at kay Elena. Ang ibig sabihin ay God is my strength. Araw-araw, lumalakas si Ara. Ang kanyang pisikal na sugat ay naghihilom. Ang kanyang emosyonal na sugat ay dahan-dahang gumagaling. Sa piling ng kanyang mga kapatid at ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya naranasan kay Marco. Isang tunay na pagmamahal. Isang hapon, habang naglalakad-lakad siya sa garden kasama ang kanyang anak, naramdaman niya ang lamig ng hangin. Napansin niya ang isang sobre na nakalagay sa kanyang mailbox. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha niya ito. Sa loob ay isang maliit na papel na may nakasulat na mga salita. "Ang bagong buhay mo, Ara, ay nagsisimula pa lang. Mag-ingat ka." Ang liham na walang nagpadala ay hindi nagdulot ng takot kay Ara. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng isang matinding pagnanais na patunayan na siya ay hindi na ang dating Ara. Hindi na siya isang biktima. Siya ay isang survivor. Isang taon na ang lumipas. Ganap na ang paggaling ni Ara. Mas malakas siya ngayon, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang kanyang anak, si Gabriel, ay lumalaki ng malusog at masigla, puno ng buhay. Siya ang liwanag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang lumang mansyon ay ibinenta, ang pera mula sa benta, at sa mga nakumpiskang ari-arian ni Marco ay ginamit para magtayo ng isang foundation para sa mga biktima ng domestic violence. Ang pangalan nito, Ara's Light. Ngayon, nakatayo si Ara sa harap ng isang malaking kumpol ng tao. Mga mamamahayag, mga taga-suporta, at mga biktima na tulad niya. Nagsasalita siya sa microphone. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Ang aking kwento ay hindi lang tungkol sa sakit at pagtataksil," ang sabi ni Ara. "Ito ay tungkol sa lakas, sa pag-asa, at sa kapangyarihan ng pag-ibig." Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan, ang kanyang pagbangon, ang tulong ng kanyang mga kapatid, sina Anton at Dante, na hindi sumuko sa kanya, ang di inaasahang tulong mula kay Elena, ang ina ni Marco, na ngayon ay isa na sa mga board member ng foundation. Ang domestic violence ay hindi dapat itago.
ani Ara. Ang katahimikan ay nagbibigay lakas sa mga nambubuli. Kailangan nating magsalita. Kailangan nating lumaban. At pinakamahalaga, kailangan nating magmahal. Natapos ang kanyang speech sa malakas na palakpakan. Lumapit sa kanya sina Anton at Dante. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang galing mo, kapatid, ani Anton. Sabay yakap sa kanya. Inspirasyon ka sa maraming tao, Ara. Dagdag ni Dante, niyakap niya ang kanyang mga kapatid. Ito ang tunay na pamilya. Ito ang pag-ibig na hindi kailanman maglalaho. Sa hapon, dinala ni Ara si Gabriel sa beach. Tumakbo si Gabriel sa buhangin. Ang kanyang mga tawa ay nagbibigay ng saya sa puso ni Ara. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na malaya, walang bahid ng kadiliman ng nakaraan. Naalala niya ang liham na natanggap niya. Ang bagong buhay mo, Ara, ay nagsisimula pa lang. Mag-ingat ka. Ngumiti si Ara. Alam niyang may mga hamon pa rin sa buhay, ngunit ngayon, handa na siya. Mas matatag, mas matalino. Hinawakan niya ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na dagat. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay ay nagpipinta ng isang magandang canvas sa langit. Oo, ang bulong niya sa kanyang sarili at sa universo. Nagsisimula pa lang ang bagong kabanata. At ngayong hawak ko ang kamay mo, anak. At alam kong may nagmamahal sa akin. Alam kong kaya ko ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay nagpuno sa kanyang baga. Malaya siya. At ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan.